Malakas ang buhos ng ulan. Halos hagupitin ng hangin ang yero ng bubong ng maliit na health center. Sa loob, nakaupo si Dr. Mateo Villanueva sa isang lumang upuan, hawak ang isang baso ng malamig ng kape. Bawat patak ng ulan na tumatama sa bintana ay parang martilyo sa kanyang isipan. Pilit na binubuhay ang isang alaala na gusto na niyang ibaon sa limot. Ang ingay ng flatline sa isang high-tech na monitor. Ang malamig na puti ng operating room sa Maynila. Ang mga salitang hindi niya mabitawan. Time of death, 7:42 p.m. Napapikit siya ng mariin. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto sa isang bayang halos kinalimutan na ng mapa. Para takasan ang multo ng isang batang hindi niya nailigtas. Para parusahan ang sarili. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Isang babae ang pumasok, basang-basa ng ulan, at may dalang isang batang walang malay sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagliliyab sa determinasyon. Tulong! Doktor, tulungan niyo kami. Tulungan niyo! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagmamadali. Automatikong napatayo si Mateo. Ang kanyang pagiging doktor ay nanaig sa kanyang personal na demonyo. Dito, ihiga mo siya. Sabi niya, itinuturo ang kaisa-isang examination bed na may kalawang nasa gilid. Habang maingat na inilalapag ng babae ang bata, mabilis na sinuri ni Mateo ang sitwasyon. Ang bata, isang lalaki na siguro ay nasa 6 o 7 taong gulang, ay may sugat sa noo at mga galos sa braso. Maputla ang kanyang balat. Anong nangyari? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos, sinusuri ang pulso at paghinga ng bata. Nadulas po siya, sir. Sagot ng babae. Hindi maalis ang tingin sa bata. Tumama ang ulo sa bato. Aksidente lang po. May kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya ng aksidente lang. Masyadong madiin, masyadong depensibo. Kinuha ni Mateo ang kanyang flashlight at sinuri ang mga mata ng bata. May malay pa ito, pero mahina. Ang mas ipinagtaka niya ay ang katahimikan nito. Sa ganitong klase ng pinsala, dapat ay umiiyak o umaangal man lang ang isang bata sa sakit. Ngunit ang batang ito ay tahimik na nakapikit, walang kahit isang hikbi. Ako si Lara Enciso. Guro ako dito. Pagpapakilala ng babae. Siya si Nico, isa siya sa mga batang inaalagaan ko. Tumingin si Mateo kay Lara. Ma'am Lara, kailangan kong malaman ng totoo. Saan niya nakuha ang mga sugat na to? Sinabi ko na po, isang aksidente. Giit ni Lara. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Hindi ba trabaho ninyong gamutin siya? Hindi interviewin? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Mateo sa kanya. Trabaho kong iligtas ang buhay niya. At para magawa yon, kailangan kong malaman kung ano talaga ang kalaban ko. Sakit ba o tao? Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Lara. Ang tapang ay napalitan ng saglit na pag-aalala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsimulang manginig ng bahagya si Nico. Mabilis na bumalik ang atensyon ni Mateo sa pasyente. Sinimulan niyang linisin ang sugat sa noo. Habang ginagawa niya ito, isang detalye ang pumukaw sa kanyang pansin. Masyadong malinis ang hiwa para sa isang pagkakadula sa bato. Halos perpekto ang pagkakalagay na para bang sinadya. Hindi niya ito pinansin sa ngayon. Ang mahalaga ay ma-stabilize ang bata. Matapos linisin at lagyan ng benda ang sugat, kumuha siya ng basang bimpo para punasan ang putik sa mga braso at binti ni Nico. Doon niya nakita ang iba pang mga galos. Ang ilan ay bago, ang ilan ay luma na. Isang pattern ng paulit-ulit na aksidente. Naramdaman ni Mateo ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ito ang klase ng kaso na kinasusuklaman niya sa Maynila. Ang mga batang biktima ng karahasang hindi nila masabi. Kailangan niyang manatili dito para maobserbahan, deklara ni Mateo. Ang boses ay malamig at formal. Maaari kang maghintay sa labas.
Hindi kumibo si Lara. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Isang bantay na hindi umaalis. Bumuntong hininga si Mateo at hinayaan na lang siya. Kinuha niya ang bimpo para punasan ang dibdib ng bata. Hinubad niya ng bahagya ang maruming sando nito at sa sandaling iyon, natigilan siya. Sa ilalim ng collarbone ni Nico, may isang maliit na marka sa balat. Hindi ito peklat mula sa isang sugat. Iba ang hugis nito. Maliit, bilog, at may kakaibang simbolo sa gitna na hindi niya mawari. Hindi ito natural. Ito ay isang marka na parang isang simbolo na sadyang inilagay doon, na parang selyo sa balat ng isang batang hindi marunong umiyak. Kinabukasan, pinayagan na rin ni Dr. Villanueva na umuwi si Nico basta't babalik para sa check-up. Habang buhat-buhat siya pauwi, naramdaman ni Lara ang gaan ng katawan ng bata sa kanyang mga bisig. Masyadong magaan. Ang maliit na bahay na nagsisilbing kanlungan nila ay dating isang maliit na eskwelahan bago ito sirain ng bagyo. Sa tulong ng ilang donasyon at sariling sikap, itinayo niya itong muli. Maingay, magulo, ngunit puno ng buhay. Ate Lara, andyan na si Nico. Salubong ng isang batang babae na nagngangalang Maya. Agad na naglapitan ng iba pang mga bata. Ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanilang kaibigan. Ito ang mundo ni Lara. Isang mundong binuo niya mula sa mga piraso ng wasak na pangarap ng mga batang ito. Alam niya ang takot ng bawat isa. Alam niyang si Maya ay takot sa kulog, na si Ben ay hindi makakatulog nang walang katabing unan, at si Nico ay takot sa halos lahat ng bagay. Pinatulog niya si Nico sa isang maliit na banig sa sulok. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na paghinga nito, bumalik sa isip niya ang matalim na tingin ng doktor. Sakit ba? O tao? Hindi niya masisisi ang doktor sa pagdududa. Maging siya ay may mga tanong na hindi masagot. Pero ang isipin na may nananakit kay Nico, ang puso niya ay kumikirot sa ideyang yon. Para sa kanya, ang mga batang ito ay hindi lang basta mga alaga. Sila ang kanyang pamilya. Isang makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad 40. Nakapormal na damit na hindi bagay sa maputik na daan ng kanilang baryo. Ngumiti ito ng malapad. Si Mr. Edgardo de Guzman, isang opisyal mula sa munisipyo. Magandang umaga, Lara. Bati nito, ang boses ay manumay, malumanay, at puno ng awtoridad. Nagdala ako ng ilang donasyon, mga bigas at delata. Salamat po, sir. Magalang na sagot ni Lara habang tinutulungan siya ng ilang bata na ibaba ang mga kahon. Nabalitaan ko ang nangyari kay Nico, sabi ni De Guzman. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa direksyon kung saan natutulog ang bata. Kaya nga ako narito. Lara, alam mo na matagal ko nang sinasabi sa'yo na kailangan niya ng mas espesyal na pangangalaga. Naramdaman ni Lara ang pamilyar na kaba. Maayos naman po siya dito, sir. Hindi sa habang buhay, malumanay na sabi ni De Guzman. Mayroon kaming bagong partner na foundation sa syudad. Mas mabibigyan nila si Nico ng tamang atensyon. Mga profesional ang mag-aalaga sa kanya. May kung anong malamig sa paraan ng pagkakasabi niya ng professional. Isang bagay na nagparamdam kay Lara na parang kalakal na ipinapasa-pasa si Nico. Sa sandaling iyon, nagising si Nico. Nang makita niya ang anino ng sasakyan ni De Guzman mula sa bintana, kitang-kita ni Lara ang pagbabago sa mukha ng bata. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Napaurong ito sa sulok, ang mga maliliit na kamay ay nanginginig. Isang halos hindi marinig na tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong sindak. Sige, pag-isipan mong mabuti, Lara, sabi ni De Guzman, hindi napapansin o marahil ay nagbubulag-bulagan sa reaksyon ng bata.
para din naman ito sa kapakanan niya. Nang makaalis na ang sasakyan, nilapitan ni Lara si Nico at niyakap ito ng mahigpit. Nanginginig pa rin ang buong katawan ng bata. Gabi na. Ang lahat ng bata ay mahimbing nang natutulog. Hindi mapakali si Lara. Ang takot sa mga mata ni Nico kanina ay hindi niya maalis sa kanyang isipan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay ang mga gamit ni Nico, ilang lumang damit, isang sirang laruan, at isang tumpok ng mga papel na puno ng kanyang mga drawing. Madalas mag-drawing si Nico. Ito ang tanging paraan niya ng pakikipag-usap sa mundo. Inilatag ni Lara ang mga papel sa sahig. Karamihan ay mga larawan ng mga bata na may mga malungkot na mata, mga bahay na walang pinto. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ito ngayon, may bago siyang nakikita. Paulit-ulit ang imahe ng mga batang payat. At sa tabi nila, palaging may mga taong mas malaki. Pero ang kanilang mga mukha ay blanko, walang mata, walang bibig. Binuklat niya ang mga papel, isa-isa. Hanggang sa marating niya ang pinakahuling drawing, natigilan siya. Napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang drawing ay nagpapakita ng isang batang nakahiga. Sa tabi nito ay isang malaking tao na may hawak na hiringgilya, ituturok sa braso ng bata. Hindi ito drawing ng isang doktor na nanggagamot. Ang ekspresyon na iginuhit ni Nico sa mukha ng bata ay purong takot. At sa kamay ng malaking tao, iginuhit ni Nico ang isang maliit na simbolo. Isang bilog na may kakaibang marka sa gitna. Biglang nagliwanag ang lahat sa isip niya. Ang simbolo. Ito ang parehong simbolo na nakita niyang tinititigan ni Dr. Villanueva sa dibdib ni Nico kagabi. Ang drawing na ito ay hindi isang imahinasyon. Ito ay isang testimonya na hindi kayang isigaw ng isang batang hindi nagsasalita. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Bawat patak na tumatago sa sirang bubong ng health center ay isang paalala kay Mateo ng kanyang sariling kapabayaan. Isang patak, kasunod ng isa pa. Tila tinutukoy ang bawat pagkakamali na nagdala sa kanya sa lugar na ito. Pinag-aaralan niya ang kakaibang marka sa isang medical textbook na dala niya mula sa Maynila. Ngunit wala siyang makitang katulad nito. Hindi ito sakit sa balat. Hindi ito resulta ng pinsala. Ito ay sinadya. Muling bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Lara. Mas basa at mas desperado kaysa noong unang gabi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tumpok ng papel na basa na sa gilid. "Doktor," sabi niya, "ang boses ay halos pabulong, kailangan niyo tong makita." Inilatag niya ang mga drawing sa ibabaw ng lamesa ni Mateo. Sa una, nakita lang ni Mateo ang mga guhit ng isang bata. Ngunit habang ipinapakita ni Lara ang mga ito isa-isa, isang madilim na kwento ang nabubuo sa kanyang harapan. Mga batang payat, mga taong walang mukha. "Ito ay mga kwento niya, doktor," sabi ni Lara. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Ito ang kanyang boses. Nananatiling kalmado si Mateo. Maaring imahinasyon lang ito ng isang bata na may pinagdaanan. "Hindi," putol ni Lara sa kanya. Ipinakita niya ang huling drawing, ang bata, ang hiringgilya at ang simbolo. "Imahinasyon ba to, doktor? O ito ba ang simbolong nakita mo mismo sa balat niya?" Natigilan si Mateo. Ang kanyang pagiging siyentipiko ay bumigay sa bigat ng ebidensya sa kanyang harapan. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkadugtong-dugtong sa isang nakakapangilabot na larawan. Tumingin siya kay Lara at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang makulit na guro, kundi isang kakampi. "Kailangan natin ng pruweba," sabi niya. "Ang boses ay seryoso na ngayon. Isang bagay na hindi nila maitatanggi." Kinabukasan, habang natutulog si Nico sa examination bed, matapos ang isang mabilis na check-up, maingat na kumuha ng blood sample si Mateo. Halos hindi kumurap ang bata.
na para bang sanay na sa tusok ng karayom. Ang pananahimik na yon ay mas nagbigay ng kaba kay Mateo kaysa sa anumang sigaw. Maingat niyang inilagay ang sample sa isang cooler. Handa na itong ipadala sa isang dating kasamahan sa Maynila na mapagkakatiwalaan niya. Tanghali, habang nag-aayos siya ng mga gamot, dumating ang sasakyan ni Mr. De Guzman. Dr. Villanueva, bati nito na may pekeng ngiti. Kamusta na ang ating maliit na pasyente? He's under observation, maikling sagot ni Mateo. Mabuti naman, sabi ni De Guzman habang inililibot ang kanyang mga mata sa paligid ng sira-sirang klinika. Alam mo, doktor, ang lisensya para sa mga ganitong rural health unit ay kailangang i-renew taon-taon. Maraming papeles, maraming requirements. Isang maling reklamo lang galing sa komunidad, maaaring masara ito. Naintindihan agad ni Mateo ang ibig sabihin nito. Ito ay isang babala. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Mr. De Guzman, matigas na sabi ni Mateo. Ngumiti lang si De Guzman. Siyempre, lahat tayo. Pero minsan, ang paggawa ng trabaho ay nangangahulugang pag-alam kung kailan dapat ibigay ang isang bagay sa mga mas nakakaalam. Ibigay mo sa amin si Nico, doktor. Mas makakabuti sa lahat. Nang makaalis si De Guzman, naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi na ito simpleng hinala lang. Ito ay isang laban. Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Lara, naupo si Mateo sa tabi ng natutulog na si Nico. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Ang multo ng batang namatay sa kanyang operating table ay biglang naglaho. Sa halip, ang nakikita niya ngayon ay isang batang buhay, isang batang nangangailangan ng tulong na siya lang ang makakapagbigay. Ito na yon. Ang desisyon, maaari niyang sundin ang payo ni De Guzman, ibigay si Nico at manahimik, panatilihing malinis ang kanyang pangalan at maghintay ng pagkakataong makabalik sa Maynila. O maaari siyang manatili at lumaban. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagsira sa anumang natitira sa kanyang karera. Sa ilalim ng bubong na patuloy na tumutulo, sa gitna ng isang bayang halos wala ng pag-asa, ginawa ni Mateo ang kanyang desisyon. Hindi na siya tatakbo. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa kanyang kaibigan sa lab sa Maynila. Binuksan niya ito, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang mensahe ay maikli at direkta. Mateo, nakuha ko na resulta. Positive. May traces ng diazepam, isang uri ng sedative, at ang blood chemistry niya. May mga markers ng chronic-induced malnutrition. Pinapakain niyo ba ang batang yan? Nabitawan ni Mateo ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi ito aksidente. Hindi ito kapabayaan. Ito ay sinadya. Induced malnutrition. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Lara ang mga salitang yon habang nakaupo sila ni Mateo sa loob ng maliit na opisina nito. Ang text message ay parang isang hatol na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ibig sabihin, sinasadya nilang gutumin at pahinain ang mga bata. Mahinang sabi ni Mateo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Ang sedative, marahil ay para mas madali silang kontrolin, para hindi sila mag-ingay. Naramdaman ni Lara ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, isang apoy na pumalit sa takot. Pero bakit? Para saan? Pera, sagot ni Mateo. Mga donasyon. Isipin mo, Lara, isang grupo ng mga kawawang bata na palaging naaksidente o nagkakasakit bago dumating ang mga dayuhang bisita. Mas maraming sakit, mas maraming awa, mas maraming awa, mas maraming pera. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Lara. Naalala niya ang bawat pagbisita ng mga international aid organizations, ang mga ngiti ni De Guzman, ang mga litratong kinukunan.
lahat pala ay isang malaking palabas. Kailangan nating patunayan yan, sabi ni Lara. Ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Hindi sapat ang blood test. Kailangan natin ng ebidensya kung paano nila ito ginagawa. Nagsimula silang magplano. Sa sumunod na mga araw, ginugol ni Mateo ang kanyang oras sa paghahanap ng mga medical records ng ibang mga bata sa bayan, habang si Lara naman ang gumawa ng paraan para makakuha ng impormasyon mula sa munisipyo. Nagpanggap siyang nag-aayos ng mga papeles para sa feeding program ng kanyang munting ampunan. Sa opisina ng munisipyo, isang babae sa accounting department ang palaging nakayuko. Tila takot sa sarili niyang anino. Si Mrs. Reyes. Mrs. Reyes, pasensya na po sa abala. Malumanay na sabi ni Lara. Dala ang isang kahon ng ensaymada. Para po sa inyo. Nako, salamat Ma'am Lara, sabi ng babae. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Naupo si Lara. Napansin ko lang po, ang dami palang dumarating na tulong para sa mga bata dito sa atin, ano? Lalo na po, pag may mga bisitang taga-ibang bansa. Biglang natigilan si Mrs. Reyes. Oo, marami. Sana lang talaga, lahat yan ay nakakarating sa mga bata. Dagdag ni Lara na may pahiwatig ng lungkot sa kanyang boses. Mahirap na po kasi ang panahon ngayon. Nakita ni Lara ang saglit na pagbabago sa ekspresyon ni Mrs. Reyes, isang kislap ng konsensya marahil, ngunit mabilis itong nawala at napalitan ng takot. Wala akong alam dyan, ma'am. Mabilis na sabi nito at bumalik sa kanyang trabaho. Nabigo si Lara sa araw na yon, ngunit hindi siya sumuko. Samantala, isang maliit na milagro ang nangyayari sa health center. Sa tulong ng mga picture cards na ginawa ni Lara, unti-unting natututo ng simpleng sign language si Nico. Isang araw, habang naglalaro sila, itinuro ni Mateo ang larawan ni De Guzman na aksidenteng nakita niya sa isang lumang dyaryo. Biglang tumigil sa pagngiti si Nico. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig na gumawa ng isang senyas. Una, itinuro niya ang kanyang braso. Pagkatapos, ginaya niya ang kilos ng pagturok ng karayom. At ang huli, ang pinakamalinaw sa lahat, ginawa niya ang senyas para sa salitang sakit. Nagkatinginan sina Mateo at Lara. Ito na ang kumpirmasyon na kailangan nila. Direkta mula sa biktima. Gabi na. Sina Mateo at Lara ay gising pa rin. Pinagtatagpi-tagpi ang lahat ng kanilang nalalaman sa isang lumang whiteboard. Ang timeline ng mga aksidente, ang mga petsa ng pagbisita ng mga dayuhan, ang testimonya ni Nico. Biglang tumunog ang cellphone ni Lara. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin, pero itinulak siya ni Mateo. Hello? Walang nagsalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lang ng paghinga. Akmang ibababa na ni Lara ang tawag ng isang pamilyar na boses ng babae ang bumulong, nanginginig, at mabilis. Bodega sa pantalan. Mag-ingat ka. Click. Napatitig si Lara sa kanyang cellphone. Boses yon ni Mrs. Reyes. Bago pa man sila makapag-isip kung ano ang ibig sabihin noon, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa opisina ni Mateo. Mabilis silang tumakbo papunta doon. Ang bintana ay basag. Ang mga papeles ay nagkalat sa sahig. Ang maliit na filing cabinet kung saan itinago ni Mateo ang kopya ng medical records ni Nico at ang resulta ng blood test ay bukas at walang laman. May nakapasok at kinuha ang lahat ng ebidensya nila. Ang basag na bintana at ang nawawalang mga dokumento ay hindi lang isang pagnanakaw. Isa itong mensahe. Isang malinaw na babala. Kinabukasan, habang nagpupulot si Mateo ng mga bubog sa sahig, naramdaman niya ang isang galit na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ito ay personal na. Hindi lang ang buhay ni Nico ang nasa panganib, kundi pati na rin ang kapayapaan na pilit niyang binubuo sa lugar na ito. Alam niya kung sino ang kailangan niyang harapin. Nakita niya si De Guzman sa kaisa-isang coffee shop ng bayan. Nakaupo ito malapit sa bintana, nagbabasa ng dyaryo
at humihigop ng kape na para bang walang anumang nangyari. Kalmado, makapangyarihan. Nilapitan siya ni Mateo at naupo sa tapat niya nang walang paalam. "Magandang umaga, doktor." Bati ni De Guzman, ibinaba ang dyaryo. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. May pumasok sa klinika ko kagabi." Diretsong sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Napakadelikado na talaga ng panahon ngayon," sagot ni De Guzman, umiiling-iling na para bang nalulungkot. "Maraming magnanakaw. Ano ba ang nakuha sa'yo? Mga gamot?" "Alam mo kung ano ang kinuha nila," giit ni Mateo. Sumandal si De Guzman sa kanyang upuan. Ang pagkukunwaring kabaitan ay biglang naglaho at napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. "Dr. Villanueva," sabi nito sa mababang boses. "Alam ko kung sino ka. Dr. Mateo Villanueva, ang golden boy ng St. Luke's, ang henyo sa pediatric surgery, ang bituin na biglang bumagsak." Naramdaman ni Mateo ang paninikip ng kanyang lalamunan. "Alam ko ang nangyari sa operating room," patuloy ni De Guzman. "Ang pamilya yan ang batang yon. Mga Alcantara. Napaka-powerful. Isang maling galaw mo lang noon, hindi lang lisensya mo ang mawawala sa'yo. Mabubulok ka sa kulungan, pero pinatahimik nila ang lahat. Bakit? Dahil ayaw nila ng iskandalo." Tinitigan ni Mateo si De Guzman, hindi makapagsalita. Paano nalaman ng taong ito ang lahat? Ganyan gumalaw ang mga makapangyarihan, doktor. Ang mga problema, hindi nilulutas, tinatabunan, itinatakas, katulad ng ginawa mo. Sabi ni De Guzman, may ngisi sa kanyang labi. "Tumakas ka papunta dito. Akala mo makakapagtago ka." "Anong gusto mo?" tanong ni Mateo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Simple lang. Kalimutan mo na si Nico. Kalimutan mo na ang lahat ng hinala mo," sabi ni De Guzman at kumuha ng isang sobre mula sa kanyang briefcase. Inilapag niya ito sa lamesa. "Ang ospital sa Maynila, may bagong opening, head of pediatric department. Sa tingin ko, bagay na bagay ka doon. Isang tawag ko lang, sayo na ang posisyon. Ituring mo ng kabayaran sa lahat ng abala." Nakatitig lang si Mateo sa sobre, ang daan pabalik, ang buhay na iniwan niya. Ang lahat ng pinangarap niya ay nasa loob ng sobreng yon, inaalok sa kanya ng mismong demonyo. "Ito ang huling pagkakataon, doktor," sabi ni De Guzman, tumatayo na. "Pumili ka. Ang paglimot sa isang batang hindi mo naman kaano-ano o ang tuluyang pagkasira ng buhay mo." Umalis si De Guzman. Iniwan si Mateo na mag-isa sa lamesa, kasama ang alok at ang banta. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa operating room. Dalawang pagpipilian, dalawang buhay ang nakataya. Ang buhay na gusto niya at ang buhay ng batang kailangan niyang iligtas. Umuwi siya sa klinika na parang isang zombie. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Pumasok siya sa kwarto kung saan natutulog si Nico. Nakita niya si Lara na nakaupo sa tabi ng kama, binabasahan ng kwento ang bata, kahit na alam niyang hindi ito nakakarinig. Ang lambing sa boses ni Lara, ang tiwala sa mga mata ni Nico habang nakatingin ito sa kanya. May kung anong tumusok sa puso ni Mateo. Sa isang iglap ng kahinaan, naisip niyang sumuko. Kunin ang alok. Umalis. Ito ang madaling paraan. Ngunit nang makita niya ang tiwalang iyon sa mukha ni Nico, ang parehong tiwala na nakita niya sa mga mata ng batang namatay sa kanyang mga kamay, alam na niya ang sagot. Hindi na siya muling tatakbo. Hindi na siya muling pipili ng madaling paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para humingi ng tulong sa mga kaibigang tunay, sa mga taong hindi siya tatalikuran. Habang nagdidial siya, isang mensahero ang kumatok sa pinto. May inabot itong isang maliit na brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ito ni Mateo. Sa loob, may isang litrato.
Isang litrato niya sa loob ng operating room sa Maynila. Kuha mula sa CCTV. Ang pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay at sa ilalim ng litrato, may isang sulat kamay na mensahe. Ang pagkakamali, minsan lang dapat mangyari. Ang litrato ay parang isang suntok sa sikmura ni Lara. Ang nakasulat na banta. Ang paraan ng pagtingin ni Mateo sa kawalan. Alam niyang nasa bingit na sila ng pagsuko. Mateo, sabi niya, hinawakan ang braso nito. Huwag mong hayaang manalo siya. Paano tayo lalaban, Lara? Tanong ni Mateo. Ang boses ay basag. Hawak niya ako sa leeg. Isang tawag lang niya. Tapos na ako. Tapos na tayo. Tiningnan ni Lara ang paligid ng munti nilang kanlungan. Ang mga bata na mahimbing na natutulog. Si Nico na sa wakas ay natutong ngumiti. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito. Kung hindi natin kayang daanin sa lakas, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang ideyang mapanganib. Daanin natin sa talino. Ang mensahe ni Mrs. Reyes. Bodega sa pantalan. Ito na lang ang natitira sa kanila. Ako na ang pupunta, deklara ni Lara. Hindi. Masyadong delikado. Mariing pagtutol ni Mateo. Mas delikado kung wala tayong gagawin, giit ni Lara. Mateo, ikaw ang kailangan dito. Ikaw ang doktor. Kung may mangyari sa mga bata, ikaw lang ang aasahan. Ako, kaya kong pumasok ng hindi napapansin. Sanay ako. May kung anong pait sa huling sinabi niya na hindi naintindihan ni Mateo, pero nakita niya ang bakal na determinasyon sa kanyang mga mata. Sa huli, labag man sa kanyang kalooban, pumayag siya. Kinagabihan, ang hangin mula sa dagat ay malamig at maalat. Suot ang madilim na damit, gumapang si Lara sa likod ng mga naglalakihang container van sa pantalan. Ang bodega ay luma, kinakalawang, at tila abandonado. Ngunit may isang maliit na ilaw na nagmumula sa isang siwang sa bintana. Maingat niyang sinilip. Walang tao. Nakahanap siya ng isang bintanang hindi nakakandado ng maayos. Sa kaunting puwersa, nabuksan niya ito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Ang bodega ay puno ng mga kahon ng delata, bigas, mga damit. Lahat ay may tatak ng mga international aid organization. Ang mga donasyon na dapat sana ay para sa mga tao ng bayan. Ngunit hindi ito ang hinahanap niya. Sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng bigas, may napansin siya ng isang pinto na halos hindi makita. Walang doorknob, isang maliit na siwang lang. Ginamit niya ang isang piraso ng alambre at sa kaunting kaba, nabuksan niya ang trangka. Ang bumungad sa kanya ay isang maliit na opisina. May lamesa, upuan, at isang bakal na filing cabinet. Dito, ang amoy ay hindi na alikabok, kundi amoy ng gamot, amoy ng ospital. Binuksan niya ang cabinet. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok sa loob. Hindi lang mga papeles, may mga kahon ng gamot, mga sedative, mga gamot na nagdudulot ng panghihina. May mga disposable syringe at may mga folder. Binuksan niya ang isang folder. Sa loob ay ang profile ng isang bata. May litrato. May pekeng medical history na puno ng mga sakit at aksidente. At sa huling pahina, nakasulat ang pangalan ng isang international foundation at ang katumbas na halaga sa dolyar. Libo-libong dolyar. Binuksan niya ang isa pa at isa pa. Mga bata na hindi niya kilala. Mga mukha ng pagdurusa na ginawang negosyo. Ito pala ang sikreto. Hindi lang si Nico ang biktima. Marami sila. Isang network, isang sindikato. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang isang makapal na ledger. Isang listahan ng mga pangalan, mga petsa, at mga halaga. Ang pangalan ni De Guzman ay nasa itaas. At sa ilalim nito, may iba pang mga pangalan na kilala niya sa munisipyo. Ito na, ang ebidensyang kailangan nila, ang bomba na sasabog sa mukha nilang lahat.
Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang kunan ng litrato ang lahat. Bawat pahina. Nag-umpisa siya sa ledger. Page 1. Click. Page 2, click. Ang tunog ng kamera ng kanyang cellphone ay parang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Nanginginig siya sa halo-halong takot at tagumpay. Nasa huling pahina na siya ng ledger. Itinutok niya ang kamera. Click. Sa sandaling tumunog ang shutter, isang anino ang gumalaw sa kanyang likuran. Bago pa siya makalingon, isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig. Sinisikil ang kanyang sigaw. Isang braso ang pumulupot sa kanyang leeg. Hinihila siya palayo sa liwanag, patungo sa kadiliman. Ang huli niyang nakita, bago bumagsak ang kanyang cellphone sa sahig, ay ang blangkong mukha ng isa sa mga tauhan ni De Guzman. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Ang bawat minuto ay parang isang patak ng asido sa sikmura ni Mateo. Nakatayo siya sa bintana ng klinika, nakatanaw sa madilim na daan, naghihintay sa anino ni Lara na hindi dumarating. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang susi ng kanyang lumang motorsiklo. Kailangan niya itong puntahan. Bantayan mong mabuti si Nico at ang mga bata, sabi niya sa isang teenager na volunteer na naiwan sa bahay ni Lara. Babalik ako kaagad. Mabilis niyang pinatakbo ang motorsiklo sa maputik na daan patungo sa pantalan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng kaba sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang bodega, ang tanging naririnig niya ay ang alon. Puno ng takot, tinawag niya ang pangalan ni Lara. Una ay pabulong, pagkatapos ay pasigaw. Walang sagot. Nakita niya ang bahagyang nakabukas na bintana. Pinasok niya ito. Sa loob, ang katahimikan ay nakakabingi. Sinundan niya ang mahinang liwanag mula sa nakabukas na sikretong pinto. At doon, sa sahig, nakita niya ang cellphone ni Lara. Basag ang screen. Bago pa man niya ito mapulot, isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang likod. Napasubsob siya sa sahig. 2 lalaki ang mabilis na kumilos. Pinilipit ang kanyang mga braso at tinutukan siya ng patalim. Mula sa dilim, isang pamilyar na anino ang lumabas. Si Edgardo de Guzman, kalmado, nakangisi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang cellphone nila ni Lara. Napakatalino, pero napakatanga, sabi ni De Guzman habang binubuklat ang gallery ng cellphone. Ipinakita niya kay Mateo ang mga litratong kuha ni Lara. Maganda sana itong ebidensya. At sa harap mismo ni Mateo, isa-isang binura ni De Guzman ang mga litrato. Delete. 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 Hanggang sa wala nang natira. Nasaan si Lara? Sigaw ni Mateo, nagpupumiglas. Nasa isang lugar kung saan kailangan niyang pag-isipan ang kanyang mga maling desisyon. Malamig na sagot ni De Guzman. Alam mo, ang babaeng yon sa accounting, si Mrs. Reyes, bigla na lang nag-file ng emergency leave. Pumunta daw sa probinsya. May sakit daw na kamag-anak. Nakakalungkot. Naintindihan ni Mateo. Si Mrs. Reyes ay itinago o marahil ay tuluyan ng pinatahimik. Isinenyas ni De Guzman sa kanyang mga tauhan na bitawan si Mateo. Bumagsak si Mateo sa sahig. Hinahabol ang kanyang hininga. Isa kang doktor, sabi ni De Guzman. Lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Alam mo ang kahalagahan ng pagpili. Triage. Inililigtas mo ang pasyenteng may pinakamalaking tsansang mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang isang huling pagkakataon para pumili, doktor. Isang huling triage. Inilapag ni De Guzman ang isang sobre sa sahig sa tabi ni Mateo. Ang parehong sobre na inialok niya sa coffee shop. Sa loob niyan ay ang offer letter mula sa ospital sa Maynila at isang tiket ng bus paalis dito. Bukas ng umaga ang biyahe. Tumayo siya. Kung pipiliin mong sumakay sa bus na yan at kalimutan ang lahat, buburahin ko rin ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa'yo. Makakabalik ka sa buhay na gusto mo. Si Lara, si Nico,
At ang ibang mga bata, wala kang dapat ipag-alala. Walang mangyayaring masama sa kanila. Tumingin si De Guzman sa kanyang relo. Pero kung hindi ka darating sa terminal ng bus bukas, isipin mo na lang na si Lara at si Nico ay nagkaroon ng isang malubhang aksidente. Isang sunog, marahil, napakadaling mangyari ng mga aksidente sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang banta ay malinaw. Hindi na ito tungkol sa karera ni Mateo. Tungkol na ito sa buhay at kamatayan. Mayroon kang 24 na oras para pumili, doktor. Sabi ni De Guzman bago siya tuluyang tumalikod. Ang buhay na pinapangarap mo o ang buhay ng mga taong ito? Naiwan si Mateo na mag-isa sa malamig na sahig ng bodega. Talo, wasak. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang ebidensya, ang kanilang testigo, ang kanilang pag-asa. Lahat ay nawala. Pinulot niya ang tiket ng bus. Ang isang pirasong papel na yon ay hindi lang isang tiket paalis. Ito ang tiket para sa kanyang kaligtasan, kapalit ng kaluluwa ng mga taong natutunan na niyang mahalin. Nasa kanya ang desisyon at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung paano ililigtas ang kanyang pasyente. Bumalik si Mateo sa klinika na parang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Ang tiket ng bus sa kanyang bulsa ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Ang ultimatum ni De Guzman ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang doktor, kundi isang duwag. Ang parehong duwag na tumakbo mula sa Maynila. Papayag ba siyang tumakbo ulit? Hindi. Hindi sa pagkakataong ito. Ang isang surgeon ay hindi sumusuko sa gitna ng operasyon. Naghahanap siya ng ibang paraan. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kadelikado. Naghalongkat siya sa kanyang mga gamit hanggang sa makita niya ang isang maliit at lumanyang cellphone. Isang modelong walang internet, tanging call at text lang. Ang burner phone niya. Kinuha niya rin ang isang maliit na ampule ng epinephrine, isang gamot para sa matinding allergic reaction, at itinago ito sa kanyang medkit. Mayroon siyang isang desperadong plano, isang napakadelikadong sugal. Tinawagan niya si De Guzman. Nagdesisyon na ako, sabi ni Mateo. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Aalis ako. Narinig niya ang isang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Matalinong desisyon, doktor. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Mateo. Gusto kong makita si Lara at Nico. Sa huling pagkakataon, gusto kong magpaalam ng personal. Natahimik sandali si De Guzman. Sige, pumunta ka sa lumang warehouse malapit sa Fishport. Bibigyan kita ng 10 minuto. Pagdating ni Mateo sa warehouse, naroon na sila. Si Lara ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay may pasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab pa rin sa galit. Si Nico ay nakakapit sa kanya, nanginginig sa takot. 2 malalaking tauhan ni De Guzman ang nagbabantay. 10 minuto, doktor, sabi ni De Guzman, na nakaupo sa isang mesa habang umiinom ng kape mula sa isang thermos. Lumapit si Mateo sa kanila. Ang puso niya ay dumadagundong. Lara, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Patawarin mo ako. Umiling si Lara. Huwag, Mateo. Huwag mong gawin to. Wala na tayong pag-asa. Sabi ni Mateo, sapat na malakas para marinig ng mga bantay. Ito ay bahagi ng kanyang palabas. Lumuhod siya sa harap ni Nico at hinawakan ng kamay nito. Magpakabait ka, ha? Sa ilalim ng pagkakahawak na yon, palihim niyang inilagay ang maliit na burner phone sa palad ni Nico at isinara ito. Tumingin siya sa mga mata ng bata. Nagdasal na sana ay naiintindihan nito ang hindi niya masabi. Tumayo si Mateo at humarap kay De Guzman. Kailangan ko lang ng tubig. Kinuha ni De Guzman ang kanyang thermos at isang baso. Sige, isang huling pabor. Habang nagsasalin ng kape si De Guzman para sa sarili, mabilis na kumilos si Mateo. Sa isang iglap,
Gamit ang liksi ng isang siruhano, kinuha niya ang isang maliit na sachet ng powdered peanuts na palagi niyang dala dahil sa sarili niyang mild allergy at walang tunog na inihulog ito sa tasa ni De Guzman. "Salamat," sabi ni Mateo, kumuha ng sarili niyang baso ng tubig. Uminom si De Guzman mula sa kanyang tasa. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimula siyang umubo. Una ay mahina. Pagkatapos ay naging marahas. Namumula ang kanyang mukha. Nahihirapan siyang huminga. Anong nangyayari?" Sabi niya. Hawak ang kanyang lalamunan. "Anaphylactic shock," kalmadong sabi ni Mateo. "Mukhang may matindi kang peanut allergy, Mr. De Guzman." Nagpanik ang mga tauhan nito. "Boss, anong gagawin namin?" "Tulungan niyo ako." Sigaw ni De Guzman, ang boses ay paos na. "Ako lang ang makakatulong sa kanya," sabi ni Mateo sa mga bantay. Mabilis niyang binuksan ang kanyang medkit at kinuha ang syringe na may epinephrine. "Pero kung may gagawin kayo sa akin, mamamatay siya sa loob ng 5 minuto. Nagkatinginan ang mga tauhan, hindi alam ang gagawin. Ang kanilang amo ay nag-aagaw buhay sa kanilang harapan. Tumingin si Mateo kay Lara. "Plano B," sabi niya. Naunawaan ni Lara. Ito na ang kanilang pagkakataon. "Lara, kunin mo si Nico," sigaw ni Mateo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Lara si Nico patungo sa pinto. "Huwag niyo silang paalisin," utal na utos ni De Guzman. Ngunit bago pa makakilos ang mga tauhan, itinutok ni Mateo ang karayom sa leeg ni De Guzman. "Isang hakbang pa, hindi ko to ituturok." Ang takot na mamatay ay mas matindi kaysa sa utos ng kanilang amo. Nanatiling nakatayo ang mga bantay. "Tumakbo na kayo," sigaw ni Mateo kay Lara. Hinila ni Lara si Nico at tumakbo sila palabas ng warehouse patungo sa dilim ng gabi. Narinig niya ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Sa loob, hinarap ni Mateo ang 2 tauhan ni De Guzman. Alam niyang wala siyang laban. Itinurok niya ang epinephrine sa hita ni De Guzman. Agad na gumaan ang paghinga nito. Nang makita ng mga tauhan na ligtas na ang kanilang amo, ang kanilang takot ay napalitan ng galit. Sabay silang sumugod kay Mateo. Ang huling narinig ni Lara, habang tumatakbo siya palayo, ay ang tunog ng mga suntok at ang pagbagsak ng isang katawan sa semento. Isang tunog na dudurog sa kanyang puso magpakailanman. Bawat hakbang palayo sa warehouse ay parang isang karayom sa puso ni Lara. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Mateo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang bangungot na ayaw siyang tigilan. Ngunit alam niya na ang pagsuko sa sakit ngayon ay pagsasawalang bahala sa sakripisyo ni Mateo. Hinila niya si Nico. Tumatakbo sila sa madilim at maputik na eskinita ng bayan, palayo sa pantalan, palayo sa panganib. Ang maliit na burner phone na ibinigay ni Mateo ay nasa kamay ni Nico. Hawak ng mahigpit na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Huminto sila sa likod ng luma at abandonadong simbahan, ang tanging lugar na naisip niyang ligtas. Dito sila nagtago, sa lilim ng mga santong bato na tila tahimik na nagmamasid. "Nico, akin na," sabi ni Lara. Ang boses ay nanginginig habang kinukuha ang telepono. Binuksan niya ito. May iisang kontak lang na nakasave sa ilalim ng pangalang Pag-asa, ang plano B. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button. Nagring ito ng 1 beses. 2 beses? "Hello?" Isang boses ng babae ang sumagot. Isang boses na pamilyar. Isang boses mula sa kanyang nakaraan. "Ana?" Bulong ni Lara. "Lara? Lara Enciso? Ikaw ba yan?" Gulat na tanong sa kabilang linya. Si Ana, ang dati niyang kasama sa college, isa na ngayong kilalang investigative journalist sa Maynila. Ang kanilang pagkakaibigan ay naputol dahil sa isang di pagkakaunawaan. Ngunit sa sandaling ito, wala nang halaga ang nakaraan. "Ana,
Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Lara. At ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos. May hawak akong ebidensya. Isang malaking sindikato dito sa Quezon. Pera ng donasyon. Ginagamit nila ang mga bata. Hindi niya matapos ang kanyang mga salita. Ang bawat salita ay isang kirot. Lara, huminahon ka. Nasaan ka? Ligtas ka ba? Hindi ko alam. Pinaghahanap na siguro kami, sabi ni Lara habang yakap-yakap si Nico na tahimik ding umiiyak. Pero bago ako nahuli, nagawa kong i-upload ang mga litrato sa isang cloud storage. May kopya ako. Iyon ang plano B. Isang plano na binuo nila ni Mateo sa loob lamang ng ilang minuto bago siya umalis papuntang bodega. Isang desperadong pag-asa. I-send mo sa akin ang link. Ngayon din. Utos ni Ana. Ang kanyang boses ay seryoso at puno na ng profesionalismo. Huwag kang gagamit ng public wifi. Gamitin mo ang data ng phone na yan. At pagkatapos, sirain mo ang SIM card. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Manatili kang nakatago. Sinunod ni Lara ang lahat ng sinabi ni Ana. Ginamit niya ang natitirang load ng burner phone para isend ang link. Sa sandaling lumabas ang message sent, inalis niya ang SIM card, binali ito sa dalawa, at ibinaon sa lupa. Pagkatapos noon, wala na silang magawa kundi maghintay. Magdamag silang magkayakap ni Nico sa malamig na sahig ng simbahan. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatindig ng kanilang balahibo. Ngunit walang dumating. Kinaumagahan, isang pamilyar na tunog ang gumising sa kanila. Ang sirena ng mga sasakyan ng pulis. Ngunit iba ang tunog nito. Mas marami. Mas malakas. Hindi ito nagmumula sa lokal na istasyon. Dahan-dahan silang sumilip sa siwang ng pinto ng simbahan. Ang nakita nila ay hindi mga pulis ng bayan. Ang mga sasakyan ay may tatak ng PNP, Camp Crame. Mga pulis mula sa Maynila. Nakita nilang pinapalibutan ng mga ito ang munisipyo at ilang sandali pa, inilabas nila si De Guzman na nakaposas kasama ang iba pang mga opisyal na ang pangalan ay nakita ni Lara sa ledger. Bumuhos ang balita. Ang kwento ay nasa lahat ng channel ng TV sa bawat radio station. Quezon Charity Fund Scandal. Ang mga litratong kuha ni Lara ay nakplastered sa screen. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Mateo ay binabanggit bilang mga bayani. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang pait. Tumakbo si Lara, hila-hila si Nico. Hindi papunta sa munisipyo, kundi sa ospital ng kabilang bayan kung saan niya narinig na dinala ang isang lalaking bugbog sarado mula sa pantalan. Pagdating niya doon, isang doktor ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang pagod at awa sa mga mata nito. Si Dr. Mateo Villanueva po? Tanong ni Lara. Ang kanyang puso ay halos ayaw nang tumibok. Tumingin ang doktor sa kanya ng may kalungkutan. Kakalabas lang niya ng operating room. He's stable for now. Pero malubha ang pinsala sa kanyang ulo. Ginawa na namin ang lahat. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay at umasa. Lumipas ang 3 buwan. Ang ingay ng iskandalo sa bayan ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng isang bagong simula. Ang mga opisyal na sangkot sa sindikato ay nakakulong na at nahaharap sa mabibigat na kaso. Ang mga donasyon na ninakaw ay nabawi at sa wakas ay napunta sa mga tamang proyekto para sa komunidad. Si Mateo ay nakalabas na ng ospital. Ang kanyang mga sugat ay naghilom na, ngunit may isang peklat na naiwan sa gilid ng kanyang noo. Isang permanenteng paalala ng laban na halos ikinamatay niya. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang mga mata. Ang dating pagod at bigat ng kasalanan ay napalitan ng isang payapang kalinawan.
Isang umaga, habang nakaupo siya sa harap ng dagat, binuksan niya ang isang sulat na dumating mula sa Maynila. Isang formal na liham mula sa medical board, nililinaw ang kanyang pangalan mula sa kaso ng pamilyang Alcantara dahil sa bagong testimonya na lumabas dala ng investigasyon sa Quezon. At sa ilalim nito, isang offer letter. Hindi lang basta offer letter, kundi isang personal na paanyaya mula sa may-ari ng ospital na dati niyang pinagtatrabahuan. Inaanyayahan siyang bumalik, hindi lang bilang head of pediatrics, kundi bilang medical director. Ang rurok ng tagumpay na minsan niyang pinangarap. Ngumiti si Mateo. Kinuha niya ang sulat, maingat na tiniklop, at inilagay sa isang tabi. Hindi niya ito pinunit. Hindi na niya kailangang patunayan ang kahit ano sa pamamagitan ng galit. Simple lang itong naging isang piraso ng papel mula sa isang buhay na hindi na niya gustong balikan. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang maliit na gusali na kasalukuyang itinatayo malapit sa dalampasigan. Ang Kalinga Community Clinic, isang proyektong nabuo mula sa mga donasyong bumuhos para sa kanya at kay Lara. Isang maliit na klinika na magbibigay ng libreng serbisyo para sa lahat ng bata sa kanilang bayan. Ilang sandali pa, isang maliit na kamay ang humawak sa kanya. Si Nico. Ang dating takot sa mga mata ng bata ay wala na. Napalitan na ito ng ningning at sigla. Gamit ang sign language na itinuro sa kanya ni Lara, masigla itong nagkwento tungkol sa bago niyang kaibigan sa eskwela. Tatay, kain na daw. Senyas nito. Tatay. Ang salitang yon, kahit walang tunog, ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Mateo sa buong buhay niya. Dumating si Lara, may dalang isang basket ng pagkain. Ang kanyang sangiti ay parang sikat ng araw na nagpapawi sa anumang natitirang dilim sa puso ni Mateo. Siya na ngayon ang community coordinator ng kanilang munting foundation, tinitiyak na ang bawat bata ay nakakakuha ng tamang suporta. May sulat tayong natanggap mula sa DSWD, sabi ni Lara, habang inilalatag nila ang kanilang banig sa buhangin. Inabot niya kay Mateo ang isang brown envelope. Binuksan ito ni Mateo. Sa loob, ang mga opisyal na papeles. Isang legal na dokumento na nagsasabing sila na ang kinikilalang legal guardians ni Nico Villanueva Enciso. Nagkatinginan sila ni Lara. Walang malaking deklarasyon ng pag-ibig, walang singsing, walang mga pangako ng walang hanggan. Ang naroon lang ay isang tahimik na pag-unawa, isang pagtanggap na mas matibay pa sa anumang kasulatan. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, si Nico ay abala sa pagguhit sa buhangin. Hindi na ito mga batang payat o mga taong walang mukha. Ang iginuhit niya ay 3 tao, isang lalaki, isang babae at isang bata, na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Nico. Hindi ito malinaw, hindi ito perpekto. Ngunit para kina Mateo at Lara, ito ang pinakamalinaw na salita sa buong mundo. Napaluha si Lara. Niyakap ni Mateo ang kanyang mga balikat. Dito, sa isang bayang halos kinalimutan na ng mapa, sa piling ng isang pamilyang binuo mula sa mga wasak na piraso, natagpuan ni Dr. Mateo Villanueva ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi ang karera, hindi ang pangalan, kundi ang kanyang sarili. Ang pamilya pala ay hindi nabubuo sa mga perpektong pagkakataon. Ito ay nabubuo sa piling ng mga taong pinipiling manatili kapag ang lahat ay gumuho na. At ang tunay na pag-ibig, hindi ito nagsisimula sa pangangailangan. Ito ay nagsisimula sa isang pagpili. Ang pagpiling manatili, ang pagpiling umibig, ang pagpiling maging isang pamilya.